Saan tayo? Ano nga, nag-aaral na ako. Uy, Saan? tayo pa na ako. Nakita ko na ganun ka na. Kanina pa nga yan nakatulala. Punta kayo lang. Ano meron dyan, ha? Tayo, yan. Kasi tingnan mo sila. Tingnan mo. Kaya nila, ano? Di ba mga boy? Baka ba? Sign language sila kasi hindi sila makapagsalita. Eh? Alam niyo ba yung SLP? Ano Yes. ba ang SLP? Alam niyo ba yun? Hindi. Hindi ba kayo nag-aaral sa IRPD abbreviation? Speech language pathologist yun. Ganun ba? Oo. Ano? Ano, tara, tignan natin yung mga speech language pathologist. Tara. Namin yung tarong, tara na. Okay. Ako si Palot ni Ana at kasama ko ngayon si Mayor Kasumuli. Nandito po kami ngayon sa Neurodevelopmental Center upang makapanayam ang isang pathologist. Nandito po tayo ngayon at kasama natin si Binibining Rica Fria Cameros upang mapaliwanag sa atin kung ano ang ginagawa ng isang speech Magandang araw po sa inyo, Pia. Para po sa unang katanungan, alam po ba ang neurodevelopmental therapy? Ang neurodevelopmental therapy sa itong non-invasive program na nag-iin na mas ma-develop or mas ma-promote yung development ng nervous system at the same time yung mga primitive reflexes. So I think may mga techniques na nakakatulong para mas maging open sa learning yung isang individual. At the same time, mas mag-mature yung nervous system and then yung brain niya. I think makukunin ko to sa, naipasok ko na ha, may kukunin ko siya sa speech and language therapy kasi ang aim is mas maging open yung individual sa learning at the same time, mas ma-achieve yung highest goal natin which is maging independent yung isang individual. Ano po ang inyong ginagawa at yun bilang isang speech language pathologist? Okay. Bilang isang speech and language pathologist, so ang pinag-usapan natin dito, kunwari sa pedya, no, sa mga kids. So unang-una, gusto natin na mas makapag-acquire ng mga age-appropriate na concepts ang mga bata. Siyempre, mas maintindihan nila yung mga konsepto, mas maging okay yung kanilang comprehension sa mga following instructions at sa mga questions. At the same time, mas maging okay yung pagsasalita nila and mas malengthen yung utterances ng mga bata. Paano niyo po ba malalaman kung ang bata ay may speech language disorder? Okay. Unang namin ginagawa, meron tayong tinatawag na initial evaluation. So, from the doctor or developmental pediatrician, so ina-assess yung mga kids. So, from there, alam natin, malalaman natin yung diagnosis ng bata. Sabihin nila kung ano yung condition, and then magre-refer sila ng speech and language pathologist, or occupational therapist, or physical therapist. So, yun. And then, from the initial evaluation, so i-assess natin yung ilang areas para malaman natin kung may problema yung bata or meron siyang speech and language problem. Nagagamot po ba ang mga batang may speech disorder? Unang-una, I think hindi appropriate yung term na nagagamot. So, yung therapy namin, hindi siya parang gamot na pag ininom lang, gagaling na yung mga bata. So, masasabi natin na
habang tumatagal, yung mga nakikita nating signs na yung mga problem, kumbaga, sa kanila. Pero not totally mawawala. Ano po ba ang mga paraan ng komunikasyon sa mga bata po? Okay, so depende ito Meron kasi tayong mga verbal at non-verbal children. So, syempre, ang easiest way is to speech sa pagsasalita, di ba? Pero may mga cases kasi na talagang hindi nakakaya na ng bata na makapagsalita. So, meron tayong tinatawag na augmentative and alternative communication, which is under nun, pwedeng nagsasign yung mga bata, pwede rin gumagamit ng mga picture exchange or picture exchange communication or yung text na gumagamit ng mga pictures para mas makapag-communicate. Pwede rin naman written. Ayan, yan. May mga gamitan po ba kayong ginagamit upang malesen ang speech disorder ng mga bata? Okay. So, depende yan Depende sa level ng bata. So, yung iba, kunwari talagang very early pa, yung mga tipong 2 years old, 3 years old, so more on play. So, gumagamit lang tayo ng mga usual na toys na tapos ipapasok natin doon yung goals para doon sa bata. Then, doon sa mga children na halimbawa ang target natin is more on lengthening ng utterances nila. So, gumagamit tayo ng mga pictures like this, pakapod natin. So, what's this? So, depende sa tina-target nyo. For example, 2-word utterances. So, pwede nyo sabihin na girl brushing or brushing teeth. Pwedeng ganon. And then, halimbawa, 3-word utterances. Pwedeng girl brushing teeth. Pwedeng ganyan. And then, for questions naman, so, halimbawa this one, yung cards natin, meron kami tinatawag yung super duper cards. So, yan. So, hinihili pa namin na usually siniship pa from abroad. Yung mga tools kasi namin usually galing sa abroad. So, yan. Kung to answer yung questions, yan. So, meron yan. Who cuts hair? Hair drills, or yung mga ganyan. And then, meron din tayo mga books. Halimbawa, ito, for articulation disorders, so yung mga kids na merong problem with speech articulation. So, meron tayo dito, depende sa target nila sound. So, for example, letter L. So, tina-target natin, for example, yung nasa initial, medial, or final na sound ng letter L. And then, madami meron din tayo for halimbawa, problem solving. So, magpapakita kayo ng pictures and then mag-ask kayo ng questions after. So, medyo madami din. Mahirap po bang mag-alaga na isang batang may speech language disorder? Siguro, ito, mahirap bang magturo? Siguro magturo ng isang batang may speech and language disorder. Depende. Yun yung talagang masasabi ko. Depende rin sa case ng bata. Kasi may mga bata, halimbawa na behavioral. Kaya usually ang ginagawa ng mga developmental area, pag behavioral yung kid, nire-refer muna sa occupational therapist. And then after that, pag medyo okay na, nag-improve na yung behavior, ilalagay na or ibibigay na sa speech and language therapist. So, depende talaga. So, kung mas cooperative pa siya or kung hindi kasi. So, yun. Paano niyo po malalaman kung ang bata ay nagkakaroon ng progreso? Okay. So, after ng initial evaluation, after 6 months, halimbawa, usually yan, i-refer na namin para mag-reassess sa developmental area. Then from there, sasabihin ng DepEd kung kailangan pa bang mag-continue ng speech or ano yung mga ita-target na area. So, nagkakaroon din kami ng tinatawag na reassessment. From there, gagawin din ulit namin yung mga tests na ginawa namin sa initial evaluation. Kasi compare. Kung halimbawa, from there, makikita mo kung talagang nag-improve, kamusta yung prioritized learning ways na. Speech language disorder po ba ay nagsisimula lamang sa mga bata o maski sa pagtanda ay maaari magkaroon ng ganito po ng Depende yan. Kasi kami naman, hindi lang kami sa kids meron din kami mga adult clients. So, depende. Kasi, halimbawa, yung case ng kid is stuttering. Meron kasi na nagde-develop lang yung stuttering pag yung, halimbawa, teenage years na. Kasi ang daming factors na nakaka-apekto dun sa case na yun. So, depende pa rin sa case. Ano naman po yung mga katingnihan na dapat taglay ng isang therapist para mas komportable ang mga bata? At ano po ang mga dapat iwasan, hindi dapat gawin sa tao may speech language disorder? Katami dapat meron ng therapist. Dapat yung therapist talaga maging pasensyoso. Yun ang unang-una. Kasi nga, depende talaga sa case ng bata. So, malalaman nyo rin naman kung ano yung mga dapat yung gagawin doon sa isang pasyente, sa
regarding mga behavior modification techniques. Kasi nga, dahil nga sabihin natin behavioral yung bata, so alam nyo dapat kung kailangan lang ba kind firmness lang ba yung papakita niyo sa bata or kailangan ba ipapunish niyo lagi yung bata. Basta ang iniiwasan lang natin is yung ma-frustrate yung bata na tipong aayaw na siya sa susunod na therapy. So ang gusto natin is mas mag-cooperate yung bata para syempre mas mag-learn siya at the same time mas maging okay yung resulta nung sa therapy natin. Maraming salamat po, Pilipinas Kuya, sa pagbibigay po ng mahalagang impormasyon sa atin. Pero ano po ba yung mga mensahe na gusto niyo po ibigay sa mga estudyanteng gusto maging isang therapist? Ang mabibigay ko lang na mensahe, yun nga, unang-una, maging patient, okay, maging pasensyoso sa ating mga pasyente. Siyempre, kailangan meron ka ring care dun sa pasyente. Kasi hindi lang to basta trabaho eh. Parang siyempre, as a therapist, parte ka na rin ng buhay nila. So, kumbaga, parte ka na rin ng pamilya nila. So, umiikot yan. At importante ka dahil siyempre, yung progress ng bata, nakasalalay din sa kamay mo. So, kailangan din, at the same time, makikipag-usap ka rin lagi dun sa mga therapists or sa mga doctors na katulong para mas mag-improve yung bata. Maraming salamat po ulit sa inyo as binibigay Kuya. Pagpatuloy niyo lang po ang halaga sa mga bata. Thanks, salamat. Thank you po. Salamat. Problema. Ngayon, alam niyo na kung anong speech pathologist at saka hindi ito isang biro. Kailangan mo ng sikap at syaga. Oo, tsaka makabang pasensya kung layo ng pangunawa sa mga tao hindi ka pasikat. Kaya nga dapat mula ngayon, bata man o matanda, kailangan natin respetuhin sila. Kasi tao rin naman sila. Kaya natin. Kaya kami ay nangangarang kilos para may ito ang paggamit. Sa salitang autismo, pinakatawanan. Show me how you do. I wanna shut down the cloud with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Oh, I like crazy, foolish, stupid, probably going wild, fist pumping music. I might lose it, glass to the roof, how we lose it, lose it, lose it. I don't care tonight, she don't care, we like almost there, the right vibe, ready to get live, ain't no surprise, take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band, mic check 1, 2. Shut them down in the club where the Playboy does, till they all get loose, loose, out the bottle, we all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto, club shut down 100 supermodels. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be your home run, show me how you do. I wanna shut down the cloud with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. Party rocker, for showstopper, more shampoo, #1 club hopper. Got a hangover like too much vodka. Can't see me with 10 binoculars. So cool, no doubt by the end of the night, got the goals coming off, then I make that move. Somehow, some way, gotta raise the roof, roof. All black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Round up, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk that high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life, come on, Muhammad, then we hit fame. Too easy with the deal, we get insane. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be your home run, show me how you do. I wanna shut down the cloud with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. I am a wild one, break me inside of me.